nila. Umasok lang ako para tignan. Hoy, saan ka nakatingin? Subukan mong tumingin ulit, dudukutin ko ang mga mata mo. Isa kang tunay na ganda. Ay, bastos ka. Huwag kang lumapit. Hindi ko inakala. Nasa hardin ng gamot ko. May ganito palang kaganda. Ay, bastos ka. Huwag kang lumapit. Bitawan mo ako. Tunay ngang isang ganda. Bakit ang taas ng kalidad? Ang mga halamang gamot sa hardin na ito. Marahil ay dahil sa pagtagas ng aura ng sinaunang banal na kahoy na nagbigay ng sustansya sa mga halamang ito. Hoy, ikaw na lalaki. Sa halip na tumingin sa nakahigang magandang babae, mangunguha ka ng halamang gamo? Ano naman kung nakita ko? Umalis ka na agad. Ito ang hardin ng gamot namin. Nakagat ako ng ahas. Hindi na ako makalakad. Tulungan mo ako, please. Saan ka nakagat? Tingnan ko. May 30 minuto ka na lang para mabuhay. Kung magpapaalam ka. Kaya pa. Ha, 30 minuto. Hindi pwed. Hindi pwed. Pakiusap, iligtas mo ako. Mabait na gwapong kuya. May mata ka nga. Hindi naman malaking problema. Ang lason mo, kaya kong gamutin. Pero, narinig ko kanina may tumawag sa akin na bastos. Hindi ako masaya ngayon. Ayoko kang gamutin. Aano ka ba sa saya? Ikaw, tawagin mo akong papa ng bastos na to. Ikaw, papa. Anong sabi mo kanina? Masyadong mahina ang boses mo. Hindi ko marinig. Papa. Eh. Anong ginagawa mo? Sinisipsip ang laso ng ahas. Gagamutin mo pa ba o hindi? Kung gayon, sipsipin mo na. Kung ganoon, hindi na ako magpapakipot. Ayos na. Bitawan mo ako, manyak. Hindi ba sabi mo ayos na? Bakit manhid pa rin ang binti ko? Hindi pa nalilinis ang lason. Siguro. Kailangan pa ng mga 10 hanggang 12 oras. Palubog na ang araw. Hindi na ako magtatagal sa'yo. Una na ako sa baba ng bundok. Alis ka na lang ganoon. Hindi mo na ako papansinin. Ay, papa. Ano ang tinawag mo sa akin kanina? Papa, ihatid mo ako pababa ng bundok, please. Hoy, sinasamantala mo ako. Ikaw lang ang masyadong mabigat. Bababa ka pa ba o hindi? Sa totoo lang, pakiramdam ko ikaw. Kahit mukha kang hindi seryoso, sa puso mo, mabuti ka pa rin. Hipag, tingnan mo kung ano ang nakita ko sa hardin ng gamot. Napakagandang halamang gamot. Siofan, ang gabi mo nang umuwi para lang maghanap ng halamang gamot? Tama. At nakapagligtas din ako ng isang tao. Nagligtas ng tao? Gago ka. Hipag, marami akong nakuhang halamang gamot ngayon. Kapag naibenta ko na lahat ng mga ito, bibilhan kita ng 2 bagong damit. Pero, matagal nang walang bumibili ng mga halamang gamot dito. Wala rin akong ibang paraan para ibenta. Chen Fan, alam ko kung saan mo pwedeng ibenta. Basta, tawagin mo akong mama ng 2 beses. Gusto mo akong magmakaawa sa'yo, ha? Kung ganun itong immortal grade huwangjing ko na nakakapagpaganda at nakakapagpalaki ng dibdib ay sa hipag ko na lang ipapakain. Hipag, kainin mo to. Kainin mo to. Talagang lumambot ang balat ko. Pati ang peklat ko nawala. Chen Fan, sasabihin ko sa'yo ang paraan para makabenta. Ibigay mo sa akin yan para kainin. Ano, deal? Ano? Ayaw mo na akong tawaging mama. Gusto mong kumain, ha? Magmakaawa ka muna sa akin. Kapag gumaan ang loob ko, ibibigay ko sa'yo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Papa. Mabait. Sabihin mo na, anong sales channel 2? Pagkatapos kong mabenta ang lahat ng herbs ko, ibibigay ko sa'yo ang immortal grade huwangjing. Pwede kang pumunta sa bayan, hanapin mo si tita ko. May tindahan ng medisinang sino siya doon. Say, Kaya ikaw pala yung probinsyano na nagbebenta ng herbs. Ibigay mo sa akin ang mga herbs mo. probinsyano ka pala. Anong ibig mong sabihin diyan? Hindi ba gusto mong tingnan ang mga herbs? Alis diyan. Hindi pumasa. Kunin mo ang mga herbs mo. Umalis ka na nga sa harap ko. Hindi mo nga tiningnan. Sinabi mo nang hindi pumasa ang herbs ko. Ama nga. Akinggan mo mabuti. Hanggang ako pa ang nasa procurement. Ang mga herbs mo ay hindi papasukin dito. Kaya ngayon, malamang alis ka Aalis sa sa procurement. procurement. Kung mapapaalis mo ko ngayon, ay pipilitin mo magpaalam. Lalayuan mo ang lupa sa sahig. At ubusin ko yan para sa'yo. Zhangming, sino ang nagbigay sa iyo ng ganun kalaking kapangyarihan? Bosso, dito. Bossu, ipinadala po ako ni Meme. Ikaw si Chen Fan, di ba? Narinig ko na kay Mime. Gusto ko ng lahat ng halamang gamot mo. Bossu, pasensya na po. Yung mga halamang gamot na to, baka hindi na po ako makapagbigay sa inyo. Anong ibig mo sabihin? Yung manager ninyo kanina, hindi naman tumingin. Nagsabi agad na hindi kalidad ang mga halamang gamot ko. Manager Zhang, totoo ba yan ang sabi mo? Bosso, huwag po kayong magkapaloko sa batang yan o maniwala sa kanya. Nagbuhat siya ng halamang gamot at lumakad na mahabang distansya. Sira na yon. Bukod yan, kung ganito naman ang dala niyang halamang gamot at pumasok sa ating tindahan ng medisinang sino, hindi ba? Sirain nito ang reputasyon natin. Isang probinsyano lang naman yan. Saan siya makakahanap ng magagandang halamang gamot? Saan mo nalaman na nasira ang halamang gamot ko sa paglakad? Kung hindi ka naniniwala, ilabas mo yung halamang gamot mo. Ipakita mo, para makita namin, para sa akin. Ginagamit mo lang ang koneksyon mo kay Mime, para ibenta ang dekalidad na produkto sa akin. Sa buong buhay ko,
Pinakaayaw ko sa mga nagbebenta ng dekalidad bilang maganda. Kung may depekto ang mga halamang gamot mo, huwag kang magreklamo kung ipahiya kita. Paano kung namaning hindi nasira o mayaman pa rin ang mga gamot ko? Boss Su, ano ang gagawin mo? Sabi mo, Boss Su, ano ang gagawin mo? Bato, kung ipakita mo talagang dekalidad na gamot, tawagin kitang tatay. Alang-alang kay Mimi. Kung talagang di kalidad ang mga gamot mo, bili ko iyan ng doble presyo. Kayo nag-usap yan. Bawal na magpalit ng isip, ha? Hindi impossible yan. Paano ganito ang gamot mo? Zhang Ming, pababayaan mo to. Umupo ka sa bahay at isipin ang ginawa mo. Bosso, ako po. Ang sinabi ninyo kanina, di pa po nasusunod. Barato, huwag kang mag-overact o lumalampas sa limitasyon. Sundin mo. Kung hindi, huwag ka na mag-asang makakapasok sa negosyo na to. Ako po, Tatay, Boss Su. Yung sinabi ninyo kanina, double na pagbili sa mga gamot ko. Ako si Suro Oksue, laging totoo sa aking sinabi. Bubili ako ng lahat ng halamang gamot mo. Kung doblehin ang presyo sa pagbili, kahit 200 kada libra, mayroon akong 100 libra, saktong 20,000 piso. 200 kada libra. Akala mo ba ginseng yan? Aba, President Su, ang ganda talaga ng paningin mo. Ang halamang gamot ko, talagang kasing husay ng ginseng. At saka, may epekto rin yan sa pagpapaganda at pagpapalaki ng dibdib. Saan ba nakilala ni Mimi? Ang mga ganyang kaibigan. Kaya pa niyang magsinungaling ng ganyan. President Su, alam kong hindi ka naniniwala, pero kung hindi ako nagkakamali, sa ngayon, malamang, may dalaw ka, di ba? At bukod doon, matagal ka nang may pangkikirot sa matris, at irregular na regla. Hindi ba ako nagkakamali? Ang batang yan si Mimi. Bakit naman sinasabi niya ang lahat? Aba, diyan ka nagkakamali kay Maymay. Lahat ng ito, ay ako mismo ang nakakita. President Su, ipinapangako ko, kapag uminom ka ng aming halamang gamot, lahat ng sintomas na yan ay gagaling. President Su. Ang halamang gamot kong ito na nakapagpapagaling ng lahat. Sigurado ka bang hindi mo susubukan? Isang herbal na gamot lang yan. Natakot si Boss Su? Sino ang natakot? Talagang nararamdaman ko. Mainit ang tiyan ko. At parang hindi na masakit ang tiyan ko. Kumusta? Hindi kita niloloko, di ba? Ang bisa ng gamot na sinabi mo kanina. Makukuha lahat sa halamang gamot na ito. Sigurado ako. Ginagarantiya kong mas lalo kang gagaling. CJ, paniwalaan kita sa isang beses na ito. Handa akong bilhin ang lahat ng iyong halamang gamot. Sa 3 beses na presyo. Pero dapat mong garantiyahan na sa akin lang galing ang halamang gamot na ito. Boss Su, marami akong halamang gamot. Kaya mo bang bilhin lahat? Basta't masisiguro mo ang kalidad. Kung gaano karami ang mayroon ka, gagawin ko lahat para bilhin yan. Kapag mayroon na kaming halamang gamot na ito, ang problema sa tindahan ng Chinese medicine ay malalampasan na natin. Suruotsu, gusto mong umasenso dahil sa mangmang na ito. Napaka-inosente mo naman. Gusto mong umasenso dahil sa mangmang na ito. Napaka-inosente mo naman. Muzjang, bakit ka nandito? Ruotsu, sinabi ko na sa'yo dati pa kung magpapakasal ka lang sa akin, lahat ng problema ng tindahan ng gamot ninyo ay masosolusyonan agad. Muzjang, huwag kang mangarap ng gising. Kahit pa malugi ang tindahan ng gamot namin, hindi ako magpapakasal sa'yo. Bukod pa riyan, ang boyfriend ko ay nakahanap na ng bagong supplier ng Chinese herbal medicines. Siya. Ruotsu, sinasabi mong siya ang boyfriend mo? Siya yung supplier ng mga halamang gamot. Bakit, may iba pa ba? Isa lang siyang probinsya nung walang alam. Suruotsu, kung gusto mong humanap ng tao para magganggap na boyfriend mo, dapat may itsura naman. Hoy bata, sino ka sa tingin mo para gawin yan? Ang babae ko, naglakas loob kang agawin. Ang utang na loob na ito, kailangan nating pag-usapan ng maayos. Say, paano mo gustong pag-usapan? Hoy bata, akala mo napakalakas mo? Suburin niyo siya. Bugbugin niyo hanggang mamatay. Ako ang bahala kung may mangyari sa kanya. Suruotsu, anong ginagawa mo? Tandaan mo yan. Ikaw ang babae ko. Chen Fan, Ikaw, anong balak mo? Tao ako ng pamilyang mo. Hindi mo ako pwedeng galawin. Anong problema kung galawin kita? Hindi lang ikaw ang gagalawin ko. Pati ang babae mo. Angkinin ko rin. Chen Fan, Suruotsu, maghintay lang kayong dalawa. Ang tindahan mo ng medisinang Tsino. Maghanda ka ng magsara. Sige, lumayas ka na. kumusta? Maganda ba ang pakiramdam? Ang lambot. Ang kinis. Ikaw, President Su, malaki na ang naitulong ko sa'yo. Ganyan ka pa rin sa akin? huwag kang sumobra. Binayaran ko na ng 3 beses ang presyo. Para sa mga gamot mo. Ano pa ba ang gusto mo? Ikaw, gago ka. Ginagamot ko yan para sa cold uterus mo. Ako na nga ang tumutulong. Ako pa ang masama. Umalis ka nga.
Mukhang mas maganda na talaga ito kaysa dati. Kung makakabangon pa ba ang tindahan ng medisinang Chino? Nakasalalay na sa kanyang mga halamang gamot. Nandito na ako. Siofan, naubos mo lahat ng halamang gamot? Siyempre. Ay, nga pala. Hipag, ito ang bagong damit na binili ko para sa'yo. Subukan mo sa loob. At ito pa. Ito ang perang kinita ko sa pagbebenta ng halamang gamot. Mahigit 20,000. Bakit ang dami naman? Hipag, kapag naibenta ko na lahat ng halamang gamot, sa hardin ng mga halamang gamot, tiyak na mas marami pa ito. Hintayin mo na lang ang ginhawa sa buhay mo. Psych, itatago ito ang hipag mo. Pagkatapos ng ilang panahon, hahanapan kita ng mapapangasawa. Teka lang, dinala mo lang ang mahigit 100 kilo ng halamang gamot. Paano mo nabenta ng mahigit 20,000? Baka naman. Siofan, huwag tayong gagawang anumang ilegal. Ha? Hipag, huwag kang mag-alala. Si President Su yan, dahil kay Meme, kaya sa 3 beses na presyo, binili niya ang mga damo ko. Manatili na lang kayo sa bahay. Aakyat ako sa bundok para mamitas ng damo. Si, Hoy. nasaan na yung immortal grade, Huang Jing na ipinangako mo sa akin? Ay, yun ba? Nabiling lahat na ng tiyahin mo. Chen Fan, pinapainit mo ang ulo ko. Dudu. Ah. Bastardo, lumabas ka. Bastardo, lumabas ka. Paano ko nakalimutan ang prinsesang ito? Pero, maganda nga ang katawan niya. Bastardo, Hoy! Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi mo. Ikaw yan. Naligo ka nang hindi nilolok ang pinto. Kasalanan ko ba yan? Isa pa, ako rin naman ang nakita mo. nagsasalita ka pa. Gusto mo bang i-report kita sa pulis? Ay, sige na. Basta pananagutan na lang kita. Di ba? Ikaw talaga, Chen Fan. Hindi lang ako ang nakita mo. Gusto mo pa ako. Maghintay ka sa kulungan. Sige na. Ito. Mga hindi pagkakaunawaan lang ang lahat ng ito. Bakit kailangan pang magkagulo ng ganito? Emie. Eh. Hindi maganda, Kuya Xiaofan. Ang hipag mo, may nangyari sa kanya. Hindi ba ako? Nasa maling oras ako. Anong nangyari sa hipag ko? Kagagaling ko lang sa hardin ng mga halamang gamot. Nakita ko si Lidamao na sinusundan ang hipag mo. Matagal nang baliw si Lidamao sa hipag mo. Hindi lang isang araw o dalawa. Nag-alala ako. Itong si Jidamao. Itong si Lidamao. Naglakas loob pa ring magkaroon ng masamang balak sa hipag ko. Tingnan mo kung paano ko siya sisirain ngayon. Noon, tinulungan niyo ang pamilyang mo na ilipat ang libingan. Dahil doon, ang pamilyang mo ay umunlad ng mahigit 20 taon. Sa pagkakataong ito, muli kaming humihingi ng tulong sa inyo para pumili ng isa pang mapalad na lugar para sa amin. Ang pinakamataas na uri ng mapalad na lugar ay bihira at mahirap hanapin. Paano naman? Madaling makahanap ng ganoon? Hindi ko akalain na sa isang maliit na nayon, may ganitong mapalad na lugar. Boss mo, ang hardin ng mga halamang gamot na iyon. Ito ay isa sa ilang mapalad na lugar. Kung sakali, kung maililibing ang ninuno ng pamilyang Muninyo sa hardin ng mga halamang gamot na iyon, tiyak na magdadala ito ng walang katapusang biyaya at saganang kayamanan. Ang inyong mga salinlahi ay tiyak na magiging mayaman at anyag. Zia, dali, ayusin mo na may kumuha. Ang lupang yon, para sa akin. Sage po. Dito yata. May isang basag ulong nagngangalang Lidamao. Lidamao, anong gusto mong gawin? Su, ano sa tingin mo? Ang gusto kong gawin? Sige na. Pirman mo lang ang kontratang ito at papakawalan na kita. Gusto mong bilhin ang hardin ng mga halamang gamot namin? Tama. Basta pirmahan mo ang kontratang ito. Ang 50,000 piso na ito ay sayo na. Hindi. Ang hardin ng mga halamang gamot na iyon, ang tanging pinagkukunan namin ng kabuhayan. Kung ibebenta namin ang hardin, paano na kami mabubuhay? Litsu. Huwag kang magpakipot. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo pipirmahan ang kontratang to ngayon, porsahan kitang sasakalin. Pagkatapos, ipopost ko ang mga litrato mo sa group chat ng baryo. Tingnan natin kung makakaharap ka pa sa tao pagkatapos. Sir, ikaw ang pumili sa akin nito. Bitawan mo ko. Hindi kita palalampasin ngayon. Bitawan mo ko. Hawakan niyo siyang mabuti. Mamaya ko na ayusin to. Hipag, ayos ka lang ba? Wala namang ginawang masama sa'yo yung Jigo. Di ba? Siofan, akala ko. Hindi. Hipag, hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Ihahatid muna kita pauwi. Sandali. Babalingan ko ulit to mamaya. Siofan, huwag kang padalos-dalos. Hindi tayo pwedeng gumawa ng labag sa batas. Peng Shazhu, mag-usap tayo. Pakawalan mo ko. Bibigyan kita ng trabaho sa syudad. Sino ba ang may gusto ng bulok mong trabaho? Mas mabuting manatili ka na lang diyan ng tahimik. Hintayin mo lang pagbalik ni Xiaofan. Hindi kanya palalampasin. Tanga ka ba, Shazhu? Kung ganyan ka, Hindi lang kita bibigyan ng trabaho. Bibigyan pa kita ng dagdag na 10,000 piso. manatili ka lang dito ng tahimik. Kapag umangal ka pa, puputulin ko ang dila mo. Anong maganda kay Chen Fan? Ang 10,000 pisong yan. Mas malaki pa sa kinikita mo sa isang taon. Kapag siniraan mo pa si Xiaofan, papatayin kita. Ang tanga talaga. Xiaofan, dumating ka na. Chen Fan, anong gusto mong gawin? Anong gusto kong gawin? Siyempre, gusto kong ayusin.
ang ating mga hindi pa nababayarang utang. Ako ay mula sa pamilyang Mu, ang pinakamayamang pamilya. Hindi mo ako pwedeng galawin. Kung hindi, hindi ka palalampasin ng pamilyang Mu. Pamilyang Mu, ikaw ay isa lamang. Aso ng pamilyang Mu. Si Muziang nga ay nasaktan ko na. Matatakot pa ba ako sa isang aso na tulad mo? Shazhu. Halika, ipainom mo sa kanya ang gamot na ito. Chen Fan, anong ipinainom mo sa akin? Wala lang naman. Ang ibig kong sabihin, ito'y pampagising lamang na sapat para sa 5 baboy. Hahaha. Hoy, Shazhu, itapon mo siya sa kulungan ng baboy. Hindi ba siya naghahanap ng kaligayahan? Ngayon, hayaan mong maglabas ka ng sama ng loob. Hoy, Chen Fan, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Pakiusap, ibigay mo na sa akin ang panlunas. Pangako, hindi na ako. Magtatangka pa sa hipag mo. Ngayon mo lang nalaman? Huli na. Chen Fan, ikaw, hindi mo ito magagawa sa akin. Hindi kita mapapatawad. Umalis ka. Hipag. Anong ginagawa mo? Uwi ako sa bahay ng aking mga magulang. Kung mananatili ako rito, magiging pabigat lang ako sa iyo. At magaling ka na ngayon. Kung magtatagal pa ako rito, pag-usapan lang tayo ng mga tao. Hindi kita hayaang umalis. Hayaan mo silang magsalita kung anuman ang gusto nila. Sio Fan, byuda ako. Ayos lang sa akin. Pero ikaw, wala ka pa namang asawa. Hindi kita pwedeng idamay. Hipag. Hindi pwedeng wala ka sa bahay na to. Hindi maganda kung may makakita. Hindi ako bibitaw. Kung hindi ka papayag na manatili ako, hindi ako bibitaw. At saka, malapit na ang anihan ng mga halamang gamot. Kung hindi mo ako tutulungan, sino pa ang tutulong sa akin? Kapag gumanda na ang buhay natin, tingnan natin kung sino pa ang mga ngahas na pag-usapan tayo sa likod. Psych! Pumapayag ako. Bitawan mo muna ako. Hipag, mula ngayon, hindi ko nahahayaang may mang-api sa'yo. Boss, ang 100 kilo ng halamang gamot kahapon, naibenta na lahat. Kasabay nito, ang mga produkto ng ating tindahan ng medisinang Chino ay tumaas din ang benta. Ngayong umaga, marami na namang nakapila sa labas. Gustong bumili ang ating mga halamang gamot. Mukhang ang ating tindahan ng medisinang Chino ay talagang nailigtas na. Boss, ngayon ang mga halamang gamot natin, ubos na. Ano ang gagawin natin? Sabihin mo sa mga nakapila na darating ang mga halamang gamot mamayang gabi. At saka, simula ngayon, 2 kilo lang ang pwedeng bilhin ng bawat isa sa isang araw. Sa mga dekalidad na halamang gamot na ito, ang ating tindahan ng medisinang Chino ay tiyak na unlad kaagad. Chen Fan. Interesante. Yung master mo, si Chen Fan na yan, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ayaw nilang pumirma sa kontrata. Ikaw talaga, Chen Fan. Kung gusto mong mamatay, huwag kang magtaka kung hindi ako magiging mabay. Bukas, ako mismo ang pupunta sa nayon. Paluluhurin ko siya para pirmahan ang kontrata. Litsua, ang hirap mong hanapin. Tay, Likyang, bakit kayo nandito? Bakit kami nandito? Wala ka bang ideya? Akala mo ba, kapag binlock at dinalite mo kami, makakatakas ka na? Halika, umuwi na tayo. Hindi. Hindi ako sasama sa inyo. Sumama ka na sa amin. Yung mga maniningil ng utang, nakaabang na sa pintuan ng bahay. Kung hindi ka pa babalik, ako at si tatay, mamamatay na kami. Sua, tulungan mo na ang tatay mo. Naibenta na kita sa mga maniningil ng utang. Kung hindi ka sasama sa kanila, mamamatay ako. Hindi ako sasama sa inyo. Deti, ibinenta mo ako sa pamilya Ken. Gayon, gusto mo na namang ibenta ang anak mo para pambayad utang? Huwag kang magpakipot. Mas maganda ang bagong pamilyang nahanap ko para sa'yo. Kaysa sa pamilya Ken na yan. Sumama ka na lang sa akin ng maayos. Huwag mo akong piliting gumamit ng dahas. Hipag, ayos ka lang ba? Anong karapatan ninyong saktan ang hipag ko? Chen Fan, pinapayuhan kitang huwag makialam. Kung hindi, gusto mong bulagin ko ang mga mata mo? Ang hipag ko ay miyembro ng pamilya Chen. Wala na kayong kinalaman sa kanya. Bata, Bata, gusto mo yatang mamatay. Likyang, paano mo nagawang saktan ang anak ko? Lalabanan kita. Ay naku, Pagbebenta ng anak para sa utang sa sugal, paano nyo naman yan naisip? Hipag namin si Litsue, miyembro siya ng pamilya namin. Kung balak nyo pang pagtangkaan ang hipag ko, maniwala kayo, papatayin ko kayo. Maniwala kayo, papatayin ko kayo. Hindi mo kami pwedeng pabayaan. Litsua, ikaw na babae ka. Sayang ang pagpapalaki ko sa'yo ng maraming taon. Ibenta ninyo ako sa pamilyang Ken. Kaya miyembro ako ng pamilyang Ken. Kalimutan nyo na ang nais nyo. Ikaw, gusto mo ba akong patayin sa inis? Kung hindi kayo alis, huwag nyo akong sisihin kung maging bastos ako. Tatay, umalis na muna tayo. Mukhang hindi talaga siya nagdadalawang isip na manakit. Ken Fan, humanda ka sa akin. Kahit mamatay ako, sisiguraduhin kong isasama kita. Sio Fan. TRY Your best patawarin mo ako. Hipag mo. Pasensya na, hipag mo sa lahat ng gulo. TRY your best. Ilove Sentry your best. Hipag, Ilofson, ikaw ay bahagi ng aming pamilya, ang pamilya Chen. Dapat lang na protektahan kita. Kung maglakas loob pa silang bumalik sa susunod, hindi ko na sila palalampasin. Sio Fan. Kamag-anak ko pa rin sila. Pwede bang huwag mo silang masyadong saktan? Hipag, Ilova 0 pinapayuhan kitang putulin mo na ang ugnayan mo sa pamilya Li. Habang maaga pa, manatili ka na lang sa pamilya Chen simula ngayon.
Ako ang magpoprotekta sa iyo. Hipag, simula ngayon, ikaw na ang bahala. IRYY Zero or Best. Huwag kang mag-alala. Hipag, simula ngayon, ako ang magpoprotekta sa iyo. Kuya Xiaofan, talaga bang yayaman tayo sa mga halamang gamot na ito? Magiging mayaman tayo. Kailan ba kita niloko? Wala naman. Wala naman. Sage na. Huwag ka nang magtrabaho. Ganito na lang. Pumunta ka sa ibang bahay sa nayon, na may tanim na halamang gamot at magtanong ka. Tingnan mo kung sino ang gustong magbenta ng halamang gamot sa atin. Bibilhin natin lahat sa presyo ng merkado. Kapag kumita na tayo, hahatiin ko sa iyo ang kalahati. Mayroon ba tayong ganoong karaming pera para bilhin ang lahat ng halamang gamot na iyon? Kung pinapunta kita, pumunta ka lang. Huwag kang magtanong ng marami. Ano pa ang pinagsasabi mo? Sage, Saan ka pupunta, ha? Hayop ka. Niloko mo ako. Matapos mo akong pagsamantalahan. Ngayon, ayaw mo na akong kilalanin? Huwag kang magbintang. Tiningnan ko lang naman ng 2 beses. Isa pa, tiningnan mo rin ako, di ba? Kaya quits lang tayo. Ikaw, Tama na. Hoy, Miss Su. Ikaw, ang tanyag na Miss Su. Wala kang magawa. Kaya pumunta ka dito sa aking hardin ng gamot. Ano ang gagawin mo dito? Baka gusto mo lang akong. manyak. Kung titingin ka pa, kukuhanin ko ang mga mata mo. Sino ba ang gustong tumingin sa'yo? Sino ang flat-chested? Kasi, lumaki na ito ng malami. Okay. Hindi ba dahil sa aking mga halamang gamot na pampalaki ng dibdib? Kung wala ako, ikaw ay magiging lang. Ikaw. Sige na nga, hindi na kita papansinin. Lahat ng halamang gamot mo, bibilhin ko lahat. Ang presyo, ikaw ang bahala. Totoo ba ang sinasabi mo? Aba, syempre, ang mga halamang gamot mo, nakakapagpalaki ng dibdib. Ang pagbabago sa kinitong mga nakaraang araw. Kita naman ng lahat, di ba? Sino ba ang ayaw lumaki pa? Basta lumaki. 1,000 piso bawat kilo. Kung ganun ang karga ng sasakyan ko, hindi mo naman ako niloloko, di ba? Ako, isang salita ko, isang gawa. Kung 1,000, 1,000 talaga. Pero kailangan mong kumayag sa kondisyon ko. Bigyan mo ako ng isang halamang gamot kada araw. Walang bawian. Paano naman mangyayari yun? Kasi, tayo kasi ay, Chen Fan, manahimik ka. Kung magsasalita ka pa, ang mga halamang gamot mo, pabayaan mo na lang mabulok sa lupa. Sage, hindi na ako magsasalita. Tahimik na ako, okay ba? Bibihilhin ko ng 1,000 ang isa. Kung ibebenta ko pa, tong 2,000, hindi na matatagalan. Milyonarya na ko. Ay, nga pala, Miss Su, may isa pa akong paraan na magpapabilis. Sa paglaki ng mga ito, gusto mo bang subukan? Talaga. Siyempre. Kailangan lang na isama ang pampamilya kong hilot. Xiaofan, Miss Su, ano yung pinag-usapan nyo? Hipag, magandang balita. Sabi ni Miss Su, willing siyang bilhin. Sa presyong 1,000 piso bawat isa, ang mga halamang gamot natin. Miss Su, seryoso ka ba? Siyempre naman, totoo yan. Hipag, alam mo naman na, kung gaano kahilig magmukha perfect ang mga babae. Ano pa ba ang ilang libong peso sa kanila? Kung okay lang sa inyo, papunta ako ng representative bukas para sa kontrata. Sige, usap tayo ulit mamaya. Miss Su, ibenta ko tong mga halamang gamot. Sayo lang, ay hindi naman problema. Pero, kailangan mong pumayag sa isang kondisyon ko. Anong kondisyon? Sage, sabihin mo. Basta hindi masyadong sobra. Papayag ako. Kasi, nitong mga nakaraang araw, medyo kapos ako sa pera. Tingnan mo, pwede mo bang ibigay muna ang advance payment? Gusto mo ng advance payment? Hindi naman impossible. Ang layo ng nilakad ko sa bundok. Sumasakit na ang mga binti ko. Masahehin mo ako, at ibibigay ko sa iyo ang advance payment. Sumimi, Ikaw, anong ibig mong sabihin, ha? Gumaganti ka, di ba? literal na ibig sabihin, kung ayaw mo, wag na. May gagawin pa ako sa bahay, kaya alis na ako. Miss Su, pwede namang pag-usapan ng maayos, di ba? Di ba? Masahehin ko. Bastos naman niya. Tingnan natin kung mang-aapi ka pa sa akin pagkatapos nito. Xiaofan, Miss Su, gabi na rin. Halika't kumain na tayo. Sage po, Young Master, malinaw na po ang investigasyon. Ang mga halamang gamot na ibinibenta sa tindahan ng Chinese medicine ni Suruochu ay galing sa isang Chen Fan na nagsusupply sa kanya. Aba, Chen Fan, naglakas loob kang magsupply. Kay Suruotsu sa ilalim ng ilong ko. Humanda ka sa akin. Nets, Tigil. Lahat kayo, tigil. Lidamaw, Ilvos 0NL. Naglakas loob ka pang manggulo. Chen Fan, dahil kinalaban mo ang pamilyang mo, hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Muziang, Jiang Kiki ay 0-0NL. Muziang, Jiang Kiki, kayong dalawa, paano kayo nagkasama? Emie, ano pa ba? Hindi ako sasama kay yung master mo, kundi sasama ako sa isang mahirap na pulad mo. Chen Fan, nakikita mo ba? Dati ka nang ang babaeng itinuturing na diyosa. Sa kamay ko, isang laruan lang yan. Sawa na akong suotin. Sirang sapatos na ayaw ko na. Chen Fan, anong pinagsasasabi mo? Yang master mo, huwag kang maniwala sa kanya. Noong kasama kita, iyon ang una ko. Ikaw ang pinakamaalam niyan. Mukhang hindi mo makuha ang ubas. Kaya sinasabi mong maasim. Ay 0-0-0 yel.
napakasama mong siraan ang aking babae. Alam mo ba kung anong kapalit niyan? Pakinggan ninyong lahat. Simula ngayon, sinumang magbenta ng halamang gamot sa Chen Fan na yan ay kalaban ng pamilyang mo. Ito po, ang pinakamayamang yung master mo. Sa ating bayan, mula sa pamilyang mo. Alam nyo ba ang gagawin ninyo? Mas mabuti pang isipin ninyo ng mabuti. Ikaw na bata ka. Ito ang kalabasan ng paglaban sa akin. Ito ang kalabasan ng paglaban sa akin. RYY0 Arbel. Ito ang kalabasan ng paglaban Simula sa akin. ngayon, huwag mong asahan na makakakuha ka pa ng halamang gamot. Huwag ka ring umasang makakapagbenta pa. Subukan mo lang. Huwag kang mag-asa na. Si Suruotsu ang lalapit para iligas ka. Kailangan mo pa ng tao. Si Suruotsu. Ngayon siya ay hirap na rin sa sarili niyang buhay. Kaya sumuko ka na lang At ng ibenta maayos. mo sa akin ang lupa nyo. Maari pa kitang hayaang mabuhay. Lachinang 2. Tinatangka mo bang bantaan ako? Xiao Fan. Patayin kita. Basagin mo. Kung may tapang ka, ito ang kukpukin mo. May connection ako sa pulisya. Kung hipo mo ko, ipapakulong ko kayong lahat hanggang sa magbulo. At ikaw rin, huwag kang magmalaki dahil marunong ka ng konting pananaki. Hindi ibig sabihin na malakas ka na yan. Huwag mong kalimutan Huwag mong na kalimutan. may hipag ka pa sa bahay. Na may hipag ka pa sa bahay. Alam mo, narinig ko maganda daw siya. Nga. Isang magandang babae. Hindi mo siya. Kapag ka na mag-isa, di ba? Chen Fan, ikaw. Ay may ganitong lamang na tapang. Tapang mo pa rin umabang sa hipag ko. Sa buhay mo, wala na kayong mahahawakang babae. Chen Fan, nababaliw ka na ba? Si yung master mo ang pinakamayaman sa buong bayan. Siya ang may kontrol sa lahat ng gamot sa buong bayan. Gusto mo bang hindi na maibenta ang mga halamang gamot ng lahat? Sino ang nagsabing walang bibili ng kanyang mga halamang gamot? Lahat ng halamang gamot dito sa inyong baryo. Bibilhin ko lahat. Suruotsu, sa tingin mo ba, ang halos bangkarote mong tindahan ng medisinang Tsino ay kayang bilhin ang lahat ng halamang gamot na yan? Kung kaya ko o hindi. Hindi mo na kailangang alalahanin, Yang Master Mu. Ang mga halamang gamot na ito. Bilihin ko lahat sa dobleng presyo. President Su, Sinusubukan mo akong sirain. Hintayin mo lang ang mangyayari sa'yo. ako, triple ang ibibigay ko. Pati ang mga halamang gamot ninyo sa susunod na taon. Bilihin ko rin sa triple na presyo. Ako, quadruple. Ako, quintuple. President Su, sige, dagdagan mo pa. Gusto kong makita kung gaano kataas ang kaya mong ibigay. CJ, Boss mo, panalo ka. Ang mga halamang gamot na ito. Lahat ay sayo na. Ay, nga pala. Mula ngayon, ang mga halamang gamot nila. Taon-taon. Kailangan mong bilhin ng 5 beses ang presyo. Suruotsu, niloloko mo ako. ikaw ang naghulog sa sarili mo sa hukay. Sino ang sisisihin mo? Ikaw, Mga kababayan, narinig nyo naman lahat kanina. Bibilhin niya ang mga halamang gamot nyo. Ang 5 beses ang presyo. Huwag nyo siyang paalisin. Chen Fan, Suruotsu, kayong mga taksil, maghintay lang kayo. Umalis kayo. Tabing, tabing. QA 500 at Huwag kang tumakas. Pinabili mo kay Muziang. Lahat ng halamang gamot. Paano ako kikita? Paano ako kikita? Ang pagkalugi mo. Babayaran ko naman. Miss Su, narinig ko lang na malapit nang magsara ang tindahan mo ng halamang gamot. Baka naman, ikaw ang ibabayad mo sa akin. Anong sinasabi mo? Aray, aray, aray. Ang mga halamang gamot mo ay napakapopular sa tindahan ko ng medisinang Tsino. Nagdesisyon ako. Muling pirmahan ang kontrata sa'yo. Tungkol naman sa presyo. Hindi kita lolokohin. Said, kung pag-usapan ng kontrata, tara na. Sandali. Bakit? May iba pa ba? Kanina pagdating ko, nahulog ang kotse ko sa kanal. Nahulog ang kotse ko sa kanan. Pwede ka bang maghanap ng 2 tao? Para tulungan akong itulak. Anong sabi mo? Nahulog ang kots ko sa kanal. Tutulungan mo ba ako o hindi? Sage. Miss Su, dahil sa pera. Tutulungan kita. Tara na. Bakit ka nakatunganga? Ikaw lang mag-isa ang magtutulak ng kotse. Siyempre, hindi lang basta-basta ang mga muscles ko. Kotse yan. Hindi laruan. Ilang tonelada ang bigat ng isang kotse? Subukan mo ang iyong makaya. Talaga bang iniisip mo na isa kang Superman? Bakit hindi? Tara, magtaya tayo. Kung maalis ko yung kotse, kung maalis ko nga yung kotse, kung kaya kong ilipat yan, kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon ko. Pero kung hindi ko naman kaya, yung 1,000 kilo kong halamang gamot, ibibigay ko na sayo ng libre. Anong kondisyon? Sa hardin ng mga halamang gamot namin, kulang pa kami ng tagapataba. Kung matalo ka, magdidilig ka ng abono sa mga halaman namin. Ano, payag ka ba? CJ, payag ako. Okay, tara na. President Su, inakyat ko na yung quotes mo. Baka naman magbago pa isip mo, ha? Ang napag-usapan na natin. Siyempre, ay ayon pa rin. Pag-usapan na lang natin ngayon. Ang tungkol sa kontrata, di ba? Ang pamilya ko ay may 3 tindahan ng medisinang Tsino sa bayan. Sa tingin mo ba, ang mga halamang gamot mula sa hardin ng mga halamang gamot ninyo ay kayang mag-supply sa benta ng aming pamilya? Hindi po, Miss Su. Ikaw lang naman ang abot ng mga halamang gamot.
Ng mga taga na yon kay Muziang. Ngayon, ako pa ang sinisisi mo? Ibig sabihin, gagamitin mo lang ang mga halamang gamot ng mga taga na yon para mandaya? Kakakita ko lang at ang mga halamang gamot nila at ang mga halamang gamot mo ay hindi pareho ang kalidad. Mababayaran mo ba ang 500,000? President Su, mali po kami na lumabag sa kontrata. Pero, Hipag, huwag kang mag-alala. Hindi tayo lalabag sa kontrata. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Bilisan mo. President Su, wala kaming ibibigay na kahit isang kusing para sa penalty sa paglabag sa kontrata. Dahil, may paraan ako para ang mga halamang gamot ng mga taga na yon ay maging pareho ang kalidad ng sa atin. Anong paraan? President Su, parang hindi mo pa nagagawa ang ipinangako mo sa akin. Ngayon, nagtatanong ka na agad tungkol sa commercial secret ng pamilya namin. Hindi ba medyo sobra na yan? Ay, sige na nga. Pumayag na ako. Saan tayo maglalagay ng pataba? Dahil yan sa pinagsasabi mo sa harap ng hipag ko. Kung hindi kita pahihirapan, hindi ka matututo. Sedge na. Sumama ka na lang ng maayos sa akin. Boss Su, TR1 your best. Mag-ingat ka. Ang mga ito ay purong dumi ng hayop. Huwag mong sayangin, ha? Chen Fan, hindi mo naman sinabi sa akin na dumi ng hayop ang gagamitin sa pataba. Boss Su, Mesonal, ang mga halamang gamot na kinain mo dati ay diniligan ng purong dumi ng hayop na ito. Kaya lumaki ng ganoon. Boss Su, baka naman. Buntis ka? Anong pinagsasabi mo? Boss Su, masama ang manakit. Sige na. Nalagyan ko na ng pataba. Pwede mo na bang sabihin sa akin ang paraan mo ngayon? Glomsonal Ito, ang paraan ko. Anuman ang halamang gamot, ang kalidad nito ay magiging mas mas mataas. 100 beses kaysa dati. Iyan lang. Niloloko mo lang ako, di ba? Niloloko mo lang ako. Kung ganoon, gusto mo bang tumaya ulit? Wala namang ganoon kalakas na gamot sa mundo. Sa tingin ko, gusto niya lang takasan ang bayad sa paglabag sa kontrata. CJ, sasabayan kita sa pustahan na yan. Pero, kung matalo ka ngayon, hindi lang penalty ang babayaran mo, kundi magtatrabaho ka rin sa tindahan ng medisinang sino ko. Nang isang araw ng libre. Ay, hindi. Isang buwan. Paano kung ikaw ang matalo? Ako, imposibleng matalo ako ngayon. Ang pagtalo o hindi, hindi ikaw ang magsasabi. Kung matalo ako, ano man ang ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Ikaw ang nagsabi niyan, ha? Huwag kang babawi. Ang salitang binitawan, hindi na mababawi. Boss Su, anong nangyari sa'yo? Kasalanan lahat ni Chen Fan. Hindi man lang marunong maging malumanay sa babae. Naipilay niya ang bewang ko. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hipag, wala talaga kaming ginawang masama. Tingnan nyo lang. G000NL. Chen Fan, maghanda kang magbayad ng penalty. Huwag kang magmadali. Tingnan nyo, ang Huangjing na to, talagang lumaki. IRY your best. Talagang lumaki. Paano nangyari yan? Sa akin, sa akin, walang impossible. Tingnan mo, Magkano ang halaga ng gamot na iyan? Bibilhin ko lahat. 1,000. 10,000. Il Blasero NL, 1,000 1,000 kada kada gramo. Chen Fan, nababaliw ka na ba? Bakit hindi ka na lang manggupit ng pera? Ang aking pampalaki ng dibdib na halamang gamot, may nag-alok na ng presyo, na 1,000 bawat isa. Kung ganon, sa tingin mo, nagmamahalan pa ba ang potion na ito ko? Sino ba yan? Dito sa loob, 1 gramo lang ng potion ang ginamit. Yung isang takuring potion na to, kaya ispray ng daan-daang kilo ng damong gamot. Kung ganon, sa tingin mo, patas bang presyo ko na 1,000 bawat gramo? Hindi lang too effective sa mga dekalidad na damo. Pati na lahat ng stocks sa tindahan ng Chinese medicine mo. Kung hindi mo kayang bilhin, maghahanap ako ng ibang partner. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Garantiya ko yan. Pwede akong magbigay ng 3,000 bawat gramo. Pero may isang kondisyon ka. Ang potion na to, sa akin lang mo ibebenta exclusive. Ay 5,000 bawat gramo. Deal. Pero nagugulat lang ako. Sino ba talaga tong Nahandang ng magbayad. 1,000 bawat gramo? Para bilhin ang mga damo mo? Ang pamangkin mo, yun. Ang pamangkin mo, di ba? Si Mimi, yung So pamangkin mo. nagpaupa lang ako sa presyo buong araw. Para makipag-agawan sa negosyo kay Mimi. Wala yan sa akin. Ikaw kasi ang nagpatuloy sa pag-akyat ng presyo. Chen Fan, ang galing mo talaga. Kanina pa ako nag-uusap kay Mimi. Siya na ang bahala sa usapan tungkol sa potion. Siya ang makikipag-ugnayan sa'yo. Bukas, kailangan mo lang pumunta sa Chinese medicine shop. At pirmahan ang kontrata, yun lang. Abay, syempre. I will zero dinas. Ako ang pinakamagaling pagdating sa pera. Boss Su. Mayroon pa ba kayong ibang kailangan? TR1 Y0 your best. I00 Kung mananatili ka pa rito para kumain kasama kami, may karagdagang bayad yan. Bilyon-bilyong kontrata na ang pinirmahan ko sa'yo. Tapos sisingilin mo ako sa pagkain. Siyempre naman. IRYY0 or Ang best. mga pagkain ito ay galing sa aking hipag. Pinaghirapan niya itong linangin.
Hindi naman siguro masama kung sisingilin kita. Di ba? Magkano ba? Babayaran ko na lang. Pero ano, Narinig ko kay Mimina. Tinulungan mo siyang maging mula A hanggang C. Sa tingin ko, Boss Su, baka ikaw ay... Hindi rin naman maliit ang sayo ah. naku, aling babae ba ang ayaw ng malaking dibdib? Sio Fan, halika na, kain na tayo. Kaya palang pagod ko kagabi. Kaya Naku, pala ang kagabi. pagod ko kagabi. Naku, kagabi. Boss Su, kayo. Huwag kang magkamali ha. Kasalanan niya yan dahil kulang siya sa kakayahan. Hindi niya nagawa ang trabaho niya. Sa halip ay halos mamatay na sa pagod. Hindi mo pwedeng sabihin yan kung kani-kanino. Ha, kasalanan ko ba to? Malinaw na problema mo yan. Hipag, hindi na kami mag-aalmusal. Isasama ko si Xia Ofan sa bayan para pirmahan ang kontrata. Hintayin kita sa labas. Sio Fan. Say Boss Su. Hipag, huwag kang magkamali. Ha, minamasahe ko lang siya. Saya na, malayang pag-ibig nyo yan. Wala akong magagawa. Hindi ka na bata. Panahon na para maghanap ka ng asawa. Hipag, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ikaw lang ang nasa puso ko. Hindi ako maghahanap ng asawa. Sio Fan, bitawan mo ako. Hipag mo ako. Sa loob ng maraming taon, ikaw lang ang nag-alaga sa akin. Kung wala ka, matagal na akong namatay sa gutom sa kalsada. Ngayon hindi na ako tanga. Panahon na para ako naman ang mag-alaga sa'yo. Kung gagawin mo pa yan, huwag mo nang asahang makikita mo pa ako. Oy! Hindi ba ito ang ating? Si Ofan na kayang gawin ang lahat. Anong pakialam mo? Ang mga babae ang pinakakaalam sa mga babae. Gusto mo bang turuan kita ng ilang tips? Hindi mo ba naisip na sobrang sama ko? Gustong-gusto pati ang hipag niya. Bawat isa ay may karapatang magmahal. Nagkamali ka lang sa pagkakamali. Na ginagawa ng lahat ng lalaki. Anong kasalanan yan? At saka, ang hipag mo ay matagal ng balo. At single na siya ngayon. Inalagaan ka niya ng maraming taon. Kaya natural lang na nagkagusto ka sa kanya. Basta magpakumbaba ka lang. Tuturuan kita kung paano manligaw ng babae. Napakabait naman ni President Su. Seiji, anong kondisyon? Simple lang. Sabihin mo sa akin, paano mo niluto ang iyong gamot? Bakit? Ayaw mo bang makasama agad ang hipag mo? Huwag nang mag-alala, President Su, tungkol sa akin. Kaya ko to. Papa, Kasalanan ni Chen Fan ang lahat ng ito. Hindi na tumitigas ang aking junior. Siya ang gumawa nito. Ngayon, kahit sinong hambas lupa, ay nangangahas na bastusin ang ating pamilyang mo. Boss Mu, ito ang magiging bunga ng hindi agarang paglilipat ng libingan. Kung hindi ako nagkakamali, ang negosyo ninyo ay nakakaranas din ng ilang problema kamakailan. Master Son, kailangan mo akong tulungan ngayon. Walang ibang paan, kundi ilipat agad ang libingan. Ngayon, siyang master mo ang biktima. Baka balang araw, ikaw naman ang sumunod. Kailangan nating alisin ang batang iyon sa lalong madaling panahon. Master Son, medyo kakaiba ang batang iyon. May paraan ka ba para labanan siya? Paano mo madaling kalabanin ang isang tao na matagal nang nakatira sa tirahan ng sinaunang angkan na medisina? Master Son, ibig mong sabihin, ang hardin ng halamang gamot na iyon ay ang tirahan ng sinaunang angkan na medisina. Tama. Base sa aking pananaliksik sa mga nakaraang araw, ang lugar na iyon ay ang mismong tirahan ng sinaunang angkan na medisina. Bagamat lumipas na ang libu-libong taon, ang natitirang ay sapat na para kayo ay umasenso. Master Son, ito ay maliit na regalo mula sa akin. Sana ay matanggap ninyo ito. Wuliang Chanzon, Boss Mu, ito. Master Son, maliit na regalo lang po ito. Sana po ay tanggapin ninyo. Pagkatapos po nito, tiyak nagagantihan ko kayo ng husto. Huwag kayong mag-alala, Boss Mu. Hanggat nandito ako, sisiguraduhin kong ang pamilyang mo ninyo ay magiging maunlad at mapayapa. Mayroon akong 2 kontrata dito. Ang una ay ang pinirmahan mo sa aming tindahan ng medisinang Chino. Isang kontratang nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Ang pangalawa naman, kapag sinabi mo sa akin ang formula ng gamot, makukuha mo ang 30% shares ng aming tindahan ng medisinang Chino. Ang taunang kita ay hindi bababa sa 5 milyon. Maraming salamat sa kabaitan ni President Su. Pero, masyadong malalim ang mga gimmick sa syudad. Sa tingin ko, mas mabuti pa kung manatili ako sa probinsya. Noong bobo pa ako, malaki ang naitulong ng mga kababayan namin. Ngayon na umasenso na ako, hindi ko naman sila pwedeng pabayaan, di ba? Gusto mong buhayin ang kanayunan? Tama. Dati ang daming tao na nagkaroon ng ganyang ideya. Kaso lahat sila ay nabigo. Sa tingin mo ba, ikaw lang mag-isa? Kaya naman ito ayusin. Ang problema na matagal nang nagpapahirap. Kung hindi natin susubukan, paano natin malalaman kung gagana? CJ, deal. Para sa'yo na lang. Mula ngayon sa inyong village. Kung may mga bagong produkto kayo, ibenta niyo sa akin. Bibili ko iyan ng may magandang presyo. Suruotsu, siguro wala na yung chance para sa'yo. Suruotsu, baka tapos na ang pagkakataon mo.
Muzhang, office ko to. Anong ginagawa mo rito? Anong gagawin ko? Para naman bilhin ang tindahan ng medisinang tsino mo. Muzhang, mag-dream ka lang. Mag-dream ka lang. Akala mo ba ang batang to, kaya kang protektahan? Anong ibig mong sabihin? Kasi ang batang to, mamamatay na sa ilang sandali. Ito yung underground emperor ng county. Zhao Hilong. Boss Zhao. Sigin mo na lang ang kontratang to. O sisisirain ng Boss Zhao ang tindahan mo. Yang master mo, ang ganda ng tindahan ng medisinang tsino. Sayang naman kung sirain. Hayaan nyo na lang akong maging manager dito. Siege, deal. Siege, yan ang presyo. 10,000 piso. Muzhang, 10,000 piso lang. Gusto mong bilhin ang tindahan ng medisinang tsino ko? Na nagkakahalaga ng milyon-milyon? Hindi ba't masyado kang mapagsamantala? Ito ang dapat mong bayaran sa pagsuway sa akin. Kung lalaban ka, sasama ka sa lalaking yan. Sa imbierno. Muzyang, mukhang hindi pa sapat ang leksyon mo kahapon. Akala mo malakas ka. Kaya mong talunin ang isa. Pero kaya mo ba ang 10? Si Boss Zhao ay may daandaang kauhan. Madali ka lang niyang patayin. Anong ginagawa mo? Hindi ka naman siguro natakot kay Yang master mo, di ba? Chen Fan, ikaw na probinsyano. Kung natakot mo si Yang master mo, kaya mo bang bayaran? Hindi ka pa ba lalapit at magsasorry kay Yang master mo? Sabi ko na nga ba, Jiang Kiki, kung mang-akit ka ng mayaman, maghanap ka naman ng normal na lalaki. Kasama ang lalaking yan. Hindi man lang tumitigas ang ibaba niya. Ano, balak mo bang maging biyuda habang buhay? Chen Fan, anong pinagsasabi mo? Malakas si Yang master mo. Yang master mo. Hindi ba, boss mo? Tumahimik ka. Chen Fan, ikaw nga ang may pakana nito. Ito ang parusa sa pang-insulto mo. Sa hipag ko. Bilisan mo at gamutin mo yan. Kung hindi, patayin kita ngayon. Seth, lumuhod ka ngayon at magmakaawa ka sa akin. Siguro naman, kung maganda ang mood ko, baka sakaling tulungan kitang makaisip ng paraan. Chen Fan, hinahanap mo ang kamatayan mo. Muzhang, anong balak mong gawin? Legal ang lipunan ngayon. Krimen ang pagpatay. Krimen. Papatayin ko kayong lahat dito ngayon. At wala akong mangyayari. Ngayon, hindi ko lang kayo papatayin. Ipaparate ko pa ang hipag mo, para maging babaeng pinaglalaruan ng lahat. Ipaparate ko pa ang hipag mo, para maging babaeng pinaglalaruan ng lahat. Bakit kayo nakatunganga? Sugot. Bilisan mo. Pigilan mo sila. Tigilan nyo yan. Kung hindi ko siya papatayin ngayon, hindi na ako tatawagin mo. Bata. Naglakas loob kang kalabanin si Yang master mo. Tapos na ang masasayang araw mo. Kuya, pwede bang makipag-usap tayo ng maayos? Pinapapatay ka ni Yang master mo. Kaya dapat kang mamatay. Mga kapatid, sugurin nyo. Kuya, gusto ko lang sana makipag-usap ng maayos. Kasi naman, Kuya, ikaw ang kuya ko. Hindi, Panginoon ko. Pakiusap, palayain mo ako. Zhao Hilong. Anong ginagawa mo? Tumayo ka. Yang master mo, nanghihina ang mga tuhod ko. Hindi na ako makatayo. Sayang lang ba ang binabayad ko sa iyo taon-taon? Pinapakain ko lang ba kayo ng walang kabuluhan? ikaw, Huwag kang lalapi. Chen Fan, si Yang master mo, yan. Kung mga haskang saktan siya, hindi ka patatawarin ng pamilyang mo. ang dami mong satsat. Naglakas loob kang saktan ako. Yang master mo, sinaktan niya ako. Hustisya po ang kailangan ko. Chen Fan, ikaw. Chen Fan. Krimen ang pagpatay. Isipin mo ang hipag mo. Ang braso ko. Yang master mo. Chen Fan. Huwag kang magpakita sa akin ulit. Hindi ba halata? Ang galing mo pala. President Su. Galing ko, di ba? Hindi mo pa ba alam? Chen Fan. Ikaw, President Su. Ang tinutukoy ko ay ang galing ko sa pakikipaglaban. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, ha? Wala akong oras mag-isip ng kung ano-ano. Nasa bank account mo na. Ang pera. Pwede ka nang umalis? President Su, katutulong ko lang sa'yo sa napakalaking problema. Tapos ngayon, pinapaalis mo na ako. Hindi ba yan? Sobrang hindi makatarungan? Anong gusto mo? Masakit ang binti ko. Paano kung imasahe mo ang binti ko? Chen Fan. Huwag kang sumobra. Kung natalo ako, pwede mo akong utusan kahit ano. President Su, ang linyang yan, dapat ikaw ang nagsabi, di ba? Hay naku, mukhang si President Su ay isang taong hindi tumutupad sa kanyang salita. Sandali. Bakit? Nagbago ang isip mo? Hawakan mo na kung gusto mo. Magaling. Ang sarap. Ay, bigla kong naisip, kung ang mga halamang gamot sa hardin ay gagamitan ng pataba, hindi ba mas gaganda ang pagtubo? Pupunta ako sa pabrika ng pataba. Oy, hangal. May tao ba diyan? Bitawan mo ako. Linlin, sumunod ka na lang sa akin. Kapag sumunod ka sa akin,
sisiguraduhin kong magiging regular ka. Bitawan mo ako. Nasaan ang lahat? Bitawan mo ako. Linlin, sumunod ka na lang sa akin. Bitawan mo ako. Hoy bata, sino ang nagsabi na pumasok ka dito? Bibili ako ng pataba. Saan pa ba ako pupunta? Chen Fan, ikaw pala. Presidente. Bakit ka nandito? Di ba ang alam ko? May negosyo ang pamilya mo? Bakit ka nagpapahirap? Sa ganitong lugar? Ang tatay niyang Sugaro, matagal nang naubos ang lahat ng ari-arian. Siya, hindi na siya isang dalagang mayaman. Gayon, isa na lang siyang simpleng manggagawa. President, ang sinasabi niya, totoo lahat. Linlin, pakinggan mo ako. Kung hindi mo ako, mapapasaya na yon. Maghanda kang matanggal sa trabaho. Itong trabahong ito, hindi na namin kailangan. Chen Fan, kailangan kong pera. May 2 buwan pa. Akong sahod dito. Kung alis ako ng ganito, mawawala lang ang sahod ko. Linlin, buti naman at may alam ka sa sarili mo. Sumama ka sa akin ng maayos. Kung hindi, maghanda kang matanggal sa trabaho. Aray. Linlin, bilisan mo. Pakawalan mo siya. Chen Fan, kung hindi mo siya, akawalan mo na lang siya. Bahala na sa pesteng trabahong yan. Kung sino ang gustong magtrabaho. Team leader, ako na ang bahala. Sa problema sa pera. Team leader, magkano ang kailangan mo? Tutulungan kitang ayusin. Chen Fan, ako na ang bahala. Sa problema sa pera, hindi madali para sa'yo kumita ang pera. Ayoko nang abalahin ka pa. At saka, ang sitwasyon ng pamilya mo. Team leader, noong nag-aral pa tayo, marami kang naitulong sa akin. Hindi ba nararapat lang? Natulungan kita ngayon? Isa pa, kakakita ko lang ng malaking pera kamakailan. Huwag kang mag-alala sa akin. Xiao Fan, pasensya ka na sa abala. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko, agad ang perang yan. Ayos lang, hindi nagmamadali. Nga pala, sabi nila ngayong gabi, may class reunion. Alam mo ba? Class monitor. Ang sitwasyon ko dati, alam mo rin naman. Sino pa ba ang kukontak sa akin sa kanila? Kung ganoon, ngayong gabi, sabay tayong pumunta para sorpresahin sila. Oh, Jiang Kiki. Sa wakas dumating din kayo. Halika, upo kayo, upo. Siguro ito na yung Master Mu, si Mazyang, yung Master Mu. Sana'y, matulungan mo kami sa hinaharap. Jiang Kiki talaga namang. Nakahanap kang magandang boyfriend. Mula ngayon, maghihintay ka na lang ang magandang buhay. Oh, hindi ba ito? Ang ating class monitor, bakit ngayon lang kayo dumating? Dumating na nga. Dinala pa itong kita na. Probinsyano. Sa tingin ko, sadyang nanggugulo lang sila. Baka hindi nyo alam, itong cute na ito, hindi na siya tanga ngayon. Hindi na tanga. Hoy bata, bibilhan kita ng candy. Ay naku, hindi na pala tanga ang probinsyano. Anong masama sa pagiging magsasaka? Kung babalikan ang 3 henerasyon, sino sa inyo ang hindi galing sa magsasaka? Ang bilis ninyong makalimot sa pinagmulan ninyo. Chen Fan, ano ng drama mo? Ikaw na magsasaka lang. Tinuturuan mo pa kami? Nga, sino sa mga narito? Ang hindi mas maganda ang buhay kaysa sayo? Hindi pa nagsasalita siyang Master Mu. Sino ka ba para magsalita? Magkakaklase naman tayo. Hindi naman siguro kailangan na maging ganyan kayo kasama magsalita, di ba? Linlin, Noong nag-aral tayo, mayaman ang pamilya mo, kaya iginagalang ka namin. Pero ngayon, isa ka lang pulubi, ang makapunta ka pa nga. Sa class reunion na ito, ay malaking bagay na. Tapos ikaw, dinala mo pa itong probinsyano. hoy. Kumakain tayo, hindi mo ba kayang tumahimik? Chen Fan, anong karapatan mo? Nagsasalita ka diyan ng kung ano-ano. Sa reunion natin ngayon, inimitahan ka ba? Muzyang, bantayan mo ang tao mo. Huwag mo akong piliting sampalin siya. Chen Fan, pangalan niyang master mo, kaya mo bang tawagin? Hindi ka pa ba magmamadali? Humingi ng tawad kayong master mo? Isa ka lang probinsyano. Si yung Master Mu ang anak ng pinakamayamang tao sa ating konti. Nangangahas ka pang sumigaw ng malakas? Talagang hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Kahit ang hotel ngayon, tinulungan pa niya ang Master Mu na i-book. Kung hindi dahil kaya ang Master Mu, sa buong buhay mo, hindi ka magiging karapat-dapat. Kumain ng ganito kasarap na pagkain. Tama na. Lahat kayo, magkakatino sa pagsasalita. Ito kasi, siya ang dating kasintahan ni Kiki. Kaya dapat, huwag ninyong sabihin ang ganyan. Kung ganyan ang sasabihin ninyo, si Wiki ang mapapahiya. Aray. Talagang maalalahanin siyang Master Mu. Hindi tulad ng ibang tao. Kumita lang ng konting pera. Hindi na alam kung sino siya. Mapagmalasakit. Kung mapagmalasakit siya, hindi niya sana ipapasa ang ganoong sakit. Sayo, Chen Fan, anong ibig mong sabihin diyan? dapat kayong master mo itanong yan. Ang dragon niyang napag-ibig, hindi ito isang bagay na madaling tanggapin ng ordinaryong tao. Hindi ko inakala na ang hilig ninyong dalawa ay ganoon kabigat. Yang Master Mu, hindi mo naman siguro talaga. Manahimik ka, mga Gino. Ito ang inihanda ng aming boss. Para sa inyo, ang aming post-meal medicinal crising. Immortal grade Huangjing. Nagpapalakas ng kiat dugo. Ito ba, ang immortal grade Huangjing na sikat? Ngayon, sabi nila, 1 kilo ng Huangjing. Ay hindi bababa sa 1,000 yuan. at mahirap pa itong bilhin. Naku po, 1,000 yuan kada kilo.
Ang Suruotsue na yan, talagang napakasama ng puso. Binenta ko sa kanya ang isang piraso, sa halagang ilang daang yuan lang. Isang herbal na gamot, double agad ang kita niya. Talagang may impluensya si Young Master Mu. Kahit ang Huangjing medicinal dish na ganito kahirap makuha, naipadala pa rin ng boss. Halika, halika. Kayo, tikman ninyo. Kung kulang pa, sasabihin ko sa boss na magdadala pa ng ilang plato. 1 kilo ng Huangjing, mahigit 1,000 na? Hindi ba pagnanakaw yan? Dito kayo, hindi nyo pa alam, ang Huangjing na ito, hindi lang nakakagamot ng lahat ng sakit, kundi nakakapagpalaki rin ng dibdib, at nakakapagpaganda. 1,000 ang benta sa 1 kilo. Normal lang yan. 10,000 isang kilo? Narinig mo ba, probinsyano? Bilisan mo, amihin mo pa ng ilang beses. Dahil kay Young Master Mu, dapat magpasalamat ka na. Maging kontento ka na. Hindi ba Huangjing lang yan? Matagal na akong nagsawad yan. Gusto nyo kumain? Tatawagan ko, papahatid ako ng isang basket. Chen Fan, anong pinagmamalaki mo? Ito ay Immortal Gate Huangjing. Akala mo ba, ang mga damong gamot na itinanim sa bahay nyo? Chen Fan, Huwag ka nang umarte diyan. Ang Huangjing na 1,000 piso kada kilo, kaya mo bang bilhin? hello President Su. Pakipadala nga po ang isang basket ng Huangjing. Kit, Aray ko. Chen Fan, huwag na kaya? Ang mga Huangjing na yan, hindi natin kayang bilhin. huwag kang mag-alala, class monitor. Hindi ba nila ako minamaliit? Ngayon, ipapakita ko sa kanila na ang mga taga-probinsya, hindi rin nila kayang kalabanin. Chen Fan, akala mo ba si Suruotsu, dahil nagdadala siya ng ilang beses, tutulungan ka na niya, ang mga negosyante, interest ang habol, kahit gaano ka pa kagaling lumaban, isa ka lang ba sa gulero, hindi ka man lang makapantay, sa kalingkingan ni Young Master Mu, ano ngayon kung magaling kang lumaban, kaya mo bang protektahan, ang pamilya mo? Jiang Kiki, anong balak mong gawin? Mga kaibigan, hindi nyo pa siguro alam, simula ng si Chen Fan na ito, ay naging hangal, palagi na lang ang hipag niya, ang nag-alaga sa kanya, Siya. ay matagal nang may malalim na relasyon. Sa hipag niya, sabi-sabi, matagal na silang, magkasama sa isang kama, hahaha. Chen Fan, Jiang Kiki, kapag nagsalita ka pa ng kung ano-ano, huwag kang magtaka kung punitin ko ang bibig mo. Chen Fan, tama na. Ano man ang sabihin ni Jiang Kiki, siya pa rin ang babae ko. Paulit-ulit mo siyang hinuhusgahan. Akala mo ba madali akong apihin? Chen Fan, sobra ka na. Mag-sorry ka kay Kiki. Ako, magsusorry sa kanya? Nang hinahamon niya ako, hindi nyo nakita, nang nananakit siya ng damdamin, hindi nyo nakita, pinagsabihan ko lang siya. Tapos ngayon, gusto nyo akong mag-sorry sa kanya? Kung ayaw mong mag-sorry, lumayas ka rito. Dito, hindi kayo welcome dito. Ang dapat humingi ng tawad ay si Jiang Kiki. Mga gwardya. Baliin ang mga buto niya. Itapon siya palabas. sino ang mga ngahas na paalisin si Amy Chen? Hindi ba yan ang may-ari ng chain ng tindahan ng medisinang sino? Si Suruotsu. Bakit siya nandito? Ang daming Huangjing. Chen, ang Huangjing na kailangan mo, dinala ko na. Bosu, salamat sa pagod mo. Siya, kilala niya talaga si Bossu? Baka naman. Siya talaga ang supplier ng Huangjing na yan? Congratulations. Tama ang hula nyo. Si Chen Fan ay ang supplier ng Huangjing, ng aming tindahan ng medisinang sino. Suruotsu. Alaga bang ipagtatanggol mo siya? Hindi ka ba naatakot sa paghihiganti ng pamilyang mo? Sa tulong ni Chen Fan, ang aming tindahan ng medisinang Chino, hindi lang naglabas ng Huangjing, kundi pati na rin ang iba't ibang pampalakas na gamot. Sa loob ng 3 araw, ang aming tindahan ng medisinang Chino ay magiging tindahan ng tradisyonal na gamot na may pinakamagandang negosyo sa buong lugar na ito. Ang pamilya mo, syempre, hindi ako natatakot. Si Chen Fan ay isang tapat na kasosyo ng aming tindahan ng gamot. Sino man ang mga has nasaktan siya, ay kalaban ko si Suruotsu. Magaling. Napakahusay. Pamilya Su, tatandaan nyo kung anong presyo ang babayaran nyo. Ngayong araw, Ay, boss mo. Kanina pagdating ko, nakita ko ang mahigit 10 fire truck. Napapunta sa kumpanya nyo. Sa tingin ko, mas mabuting umuwi ka na agad. Kung hindi, baka masunog na ang buong kumpanya nyo. anong sinasabi mo? Hello. Okay, babalik agad ako. Suruotsu, Chen Fan, maghintay lang kayo. Hindi ko kayo palalampasin. Chen Fan, nagkamali kami kanina. Chen Fan, magkatabi pa tayo noong. Nasa eskwela pa tayo, di ba? Kanina naman. Hindi ganyan ang mga ugali ninyo. Chen Fan, tinulungan kita ng ganito kalaking bagay ngayon. Paano mo? Ako pa sasalamatan? Paano po ba gusto ni Bosu? Napasalamatan ko kayo? Hindi ba't alam mo naman kung ano ang gusto ko? Hoy, tama na yan. Nagbebenta ako. Ang talento, hindi katawan. Chen Fan, ikaw. Boss Su, Chen Fan. Lalabas na lang po muna ako. Oy, class president.
Sandali. Bosu, sa bilis ng pagunlad, ang tindahan mo ng tradisyonal na gamot. Ngayon, hindi ba't kailangan mo nang kumuha ng sekretarya? May arerekomenda ako sa iyong tamang tao. Ha? Nako, nagbago na pala ang isip mo. May iba na siyang gusto. Bosu, pwedeng kumain ng kung ano-ano, pero hindi pwedeng magsalita ng kung ano-ano. Class President ko too. Alam ko ang lahat. Binibining Chen, tama? May bakante kaming administrative secretary dito. Hindi ko alam kung gusto mo. Ako po? Tama, ikaw. Gusto mo ba? Maraming salamat, President Su. Sige po, salamat sa abala. Magtatrabaho po ako ng mabuti. Siya ang dapat mong pasalamatan. Yaw Master Mu, kumusta na ang kumpanya? Nasunog ang buong kumpanya dahil sa isang malaking sunog. Master Son, kailangan mo kaming tulungan ngayon. Kung magpapatuloy ito, ang pamilyang mo ay matatapos na. Ang pinakamahalagang gawin ngayon ay ilipat ang libingan. Kung hindi, kahit ang isang dakilang immortal ay, hindi kayo matutulungan. Pero kahit anong gawin namin, ayaw pa rin ng batang iyon. Ibenta sa amin ang lupa. Hindi. Batay sa aking hula, ang tinatawag ninyong paan ay walang iba kundi pananakot at tanunuhol. Maaari itong gumana sa ordinaryong tao. Ngunit, ang subukang kalabanin ang taong iyon na pinoprotektahan ng sinaunang angkan na medisina ay talagang naghahanap ng kamatayan. Pananakot at panunuhol. Ano ba ang ginawa ninyong dalawa? Tay, isa lang siyang probinsyano. Kahit isang daliri ko lang, kaya ko siyang kapusin. Inapapunta mo akong magmakaawa sa kanya? Tumahimik ka. Bukas, personal mong dalhin ang mga gamit at magsorry. Hingin mo ang kanyang kakatawaran. Kunin mo ang lupain na yon. Kung hindi mo makuha, hintayin mo ang iyong katapusan. Tay, isa lang siyang probinsyano. Pinapapunta mo akong magsorry sa kanya? Ang sasabihin ko, gagawin mo lang. Wala nang maraming tanong. Sige. Pupunta ako. Yaw Master Mu, bukas ba? Magsusorry talaga tayo sa probinsyanong si Chen Fan. Magsusorry. Magsusorry. Sa buong buhay ko. Hindi ako magsusorry sa jigong yon. So, handa ka na? Nakipag-ugnayan na ako kay Lidamao. Bukas, dadalhin ko ang bulldozer at gibain ang hardin ng mga halamang gamot na yon. Sabi ko na nga ba, si Yaw Master Mu pa rin ang pinakamagaling. Yaw Master Mu, tignan mo, gabing-gabi na. Baka gusto nating. Kiki. Sa susunod na lang tayo mag-usap, ha? Yaw Master Mu, talagang hindi mo na ba kaya? Manahimik ka, Miss Beautiful. Bakit hindi pa siya umuwi? Hipag. Ang gabi na, hindi ka pa natutulog? Ikaw pa ang nagsasabi niyan sa akin. Ang gabi na, bakit ngayon ka lang umuwi? Nakasalubong ko lang ang isang kaklase. Nakausap ko lang ng kaunti. Ay, nga pala, ito ang card para sa iyo. May 1,000,000 sa loob. 1,000,000? Saan ka kumuhan ganoong kalaking pera? Ito ang advance payment na ibinigay sa atin ni President Su. Sumusumpa ako. Ang perang ito ay galing sa malinis na paraan. Kung hindi ako. Huwag ka nang magsalita. Naniniwala ako sa iyo. Tigil. Bilisan mo, tigil. Litsue, kung ayaw mong mamatay, umalis ka sa daan. Lidamao, ito ang hardin ng mga halamang gamot namin. Anong karapatan mong sirain ang mga halaman namin? Dahil simula ngayon, ang lupang ito ay sa pamilyang mo na. Litsu, bibigyan pa kita ng 3 minuto para mag-isip. Pagkatapos ng 3 minuto, wala nang kahit isang halaman sa lupang ito. At wala nang kahit isang buhay na tao. Lidamao, sa amin ang lupang ito. Walang makakaagaw nito. Litsue, dahil hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, huwag kang magtaka kung maging malupit ako. Anong gagawin ninyo? Ang lupang ito ay nagustuhan niyong Master Mu. Iyon ang swerte ninyo. Dahil ayaw ninyo ng magandang usapan, huwag ninyo akong sisihin kung maging masama ako. Gapusin niyo siya at ituloy ang pagtulak. Sino ang mga ngahas? Lidamao, mukhang hindi pa sapat ang leksyon na ibinigay ko sa iyo noon. Chen Fan, huwag kang magyabang. Utos ito ni yung Master Mu. Nangangahas kang kalabanin ang pinakamayamang pamilya sa bayan. Ang pamilyang mo, gusto mo nang mamatay. Pamilyang mo, ngayon, kahit pa ang hari ng langit ang dumating, hindi niya magagalaw ang hardin ng gamot namin. Chen Fan, huwag kang maging walang utang na loob. Kung ibibigay mo ang lupa ngayon, makakakuha ka pa ng kabayaran. Kung hindi mo ibibigay, ang mga halamang gamot na ito ang magiging kapalaran mo. Tingnan na lang natin, kung may kakayahan ka nga. Anong gusto mong gawin? Tao ako ng pamilyang mo. Hindi mo ako pwedeng galawin. Dinurog mo ang mga halamang gamot namin. Chen Fan, nangahas kang saktan ako. Ikaw. Nangahas ka pang apihin ang hipag ko. Chen Fan, paano mo nagawa yan sa akin? At naglakas loob ka pang takutin ako. Ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo siya. Siya Fan. Paano ka naging ganyan kalakas? Huwag kang lumapit. Ang binti ko. Babala lang yan sa'yo. Umuwi ka at sabihin kay yung master mo, kung maglakas loob pa siyang, pakialaman ang herb garden namin. Pababayaran ko sa kanya ang buhay niya. Gusto mo akong pabayaran ng buhay ko? Kailangan mo munang magkaroon ng kakayahan para doon.
Yang master mo, Kailangan mo akong ipaghiganti. wala kang silbi. Hindi mo man lang magawa ang maliit na bagay na yan. Anong silbi mo sa akin, Chen Fan? Ang lakas ng loob mo, Ikaw na naman ang may pakana nito. Chen Fan, ang young master mo ay nagagusto sa herb garden nyo. Isang karangalan yan para sa'yo. Bakit hindi mo pa ibigay agad? Nagtataka lang ako. Ikaw na isang marangal na young master ng pamilyang mo. Bakit ba pilit mong pinagpipilitan? Ang herb garden namin? gusto mong malaman? Kapag batay ka na, saka ko sasabihin sa'yo. Halika, tormal akong magpapakilala. Ang dalawang ito ay mga retiradong Soldier King. Kaya nilang lumaban ng isa laban sa 100. Kung ikukumpara sa ordinaryong mga basagulero, hindi mo alam kung gaano sila kalakas. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong lumuhod at magmakaawa. Para bigyan kanila ng mabilis na kamatayan. Chen Fan, bakit ka pa nakatayo diyan? Hindi ka pa baluluhod at hihingi ng tawad kay young master mo. Kung hindi, hindi lang ikaw ang mamamatay. Pati na rin ang hipag mo. Rio Fan, baka ibigay na lang natin sa kanila ang lupa? Ang mahigit 1 milyong yon, sapat na para sa natitirang buhay natin. Yung master mo, hindi na namin kailangan ang hardy ng mga halamang gamot na ito. Alis na kami ngayon, huwag mo na kaming pahirapan. Hindi ko kayo pahihirapan. Pwede rin. Basta samahan mo ako ng isang gabi. Papayag akong palayain kayo. Naghahanap ka ng kamatayan. Litsu, ito ba ang paraan ninyo ng pagmamakaawa? Chen Fan, gago ka. Bitawan mo agad si young master mo. Xiao Fan, ikaw. Hipag, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ko hahayaang may mang-api sa iyo. Ang hardin ng mga halamang gamot ng pamilya namin. Hindi ko rin ito ibibigay kaninuman. Ay. Chen Fan, paano mo nagawang saktan si young master mo? Gusto mo na bang mamatay? Chen Fan, hinahanap mo ang kamatayan. Sige, bugbugin niyo siya hanggang mamatay. Xiao Fan, magingat ka. Hipag, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Hoy bata, naglakas loob kang kalabanin si young master mo? Mayon, tatapusin na kita. Sige, sabay-sabay kayo. Tingnan natin kung gaano kayo kalakas. Ito ba ang tinatawag ninyong mga eksperto? Ano, paano nangyari yan? Kailan pa naging ganoon kalakas si Xiao Fan? Sa totoo lang, balak ko pa sanang patawarin ka. Pero ngayon, mukhang hindi na kailangan. Chen Fan, anong ginagawa mo? Ang pamilyang mo ay isa lang kumpol ng mga magnanakaw at walang silbi. Ngayon, ako ang magbibigay ng hustisya. Paano ito nangyari? Mu Ziang, papatayin kita. Maawa ka. MR Chen. Iligtas mo ako. Para iligtas siya ang ipinunta mo rito. MR Chen, narito ako para personal na humungi ng tawad sa inyo. Lahat ng pinsalang nangyari ngayon, ako ang magbabayad. Isa lang siyang probinsyano. Tumahimik ka. Humingi ka ng kawad. Kay MR Chen. Pinapahingi mo ako ng tawad sa probinsyanong yan. Tawad. Ginulpi niya ako ng ganito. Gusto mo pa ba akong? Sabi ko, humingi ka ng kawad. Kung susuwayin mo pa ulit ang utos ko, simula ngayon, hindi ka na makakapasok sa pinto ng pamilyang mo. Pasensya na. Anong sabi mo? Palakasin mo. Pasensya na. MR Chen, huwag kayong mag-alala. Pangako, didisiplinahin ko siya ng maayos. Hindi ko na siya hahayaang manggulo uli. Problema mo na yan. Pero tingnan mo, paano na ang mga halamang gamot ko? MR Chen, ito po ay 500,000. Ito ang bayad pinsala ko sa inyo. Said, sa susunod na makita ko siyang mambuli, sa labas, huwag mo akong sisihin kung ako na ang didisiplina sa kanya. MR Chen, huwag kayong mag-alala. Pangako, didisiplinahin ko siya ng maayos. Si Chen Fan naman talaga ang... Isara mo ang bibig mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana. Nag-away si Xiang at yung taong yon. Tatay, si Kiki, hindi siya. Manahimik ka. Mula ngayon, kung magkakaroon ka pa ng anumang koneksyon sa kanya, ang pintuan ng pamilyang mo, huwag kang umasang makakatapak ka pa ng kahit isang hakbang. Mag-ayos ka ng gamit at sumama ka sa akin. Atay, saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa bahay ni Chen Fan para humingi ng tawad. Sabi ni Master Son, bukas na ang huling araw natin. Kung hindi natin ililipat ang ating mga ninuno sa hardin ng mga halamang gamot na ito, bukas, mamamatay tayong lahat. Kahit gusto mong maghiganti. Kailangan nating hintayin na mailipat muna ang ating mga ninuno sa hardin ng mga halamang gamot. Tatay, ito, hindi naman siguro ko to, di ba? Huwag ka ng maraming tanong. Sumama ka sa akin. Ano, nagsisisi ka na? Gusto mong bawiin ang 50,000 iyon? MR Chen, wala po kaming ganoong intensyon. Dito po ako para humingi ng kawad sa inyo. MR Chen, ito po ang regalo ko para sa inyo. Sana po ay tanggapin ninyo. Ang lobo ay nagpapanggap na tupa. Sabihin mo, ano ang kailangan mo? MR Chen, sa totoo lang, mayroon nga po akong gustong hilingin sa inyo. Pwede po ba, ang inyo pong hardin ng mga halamang gamot ay ibenta nyo sa akin? Bilhin ang hardin ng halamang gamot ng pamilya ko. Tama po, ang presyo, kayo na po ang bahala. Hindi po ako tatalikod sa usapan. 5 milyon, 10 milyon, kayo po ang magdesisyon. 10 milyon? Para bilhin ang hardin halamang gamot ng pamilya namin? Opo, ama po. Ang pamilyang mo na ito, bakit kailangan?
Ang hardin ng halamang gamot ng pamilya ko. Maari bang mayroon silang hindi masabing lihim? Tandaan mo, bilang tagapagmana ang sinaunang angkan ng medisina, huwag mo hayaang ang tirahan o sinaunang angkan ng medisina mapunta sa masasamang tao. Sejna, sabihin mo na, ano ba talaga ang gusto nyo sa hardin ng halamang gamot namin? Gusto nyo ba talaga? MR Chen, tungkol sa dahilan. Hindi ko po talaga masabi sa inyo. Kita mo na. Hindi masabi. Sage, walang problema. Kung gayon, umuwi na kayo. Ha? Chen Fan, huwag kang maging mapagsamantala. Nagmakaawa na nga ang tatay ko sa'yo. Tapos, ang tigas pa rin ng ulo mo. Ikaw na suwail na anak. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad kay Ginoong Chen. Ang ganitong klaseng paggalang, yung master mo, hindi ko yata matatanggap. Umuwi na lang kayo. Bakit ka pa nakatayo diyan? Lumuhod ka na. Humingi ka ng awad. Chen Fan, Maghintay ka lang. Kapag nakuha ko na ang hardin ng mga halamang gamot, sisiguraduhin kong pagpipira-pirasuhin kita. Chen Fan, dati mali ako. Hindi ko dapat ginulo ang babae mo. At lalong hindi ko dapat binastos ang hipag mo. Hipag. Dati mali ako. Pakiusap, hayaan mo si Chen Fan. Napatawarin ako sa pagkakataong ito. Sabihin nyo nga, bakit nyo gustong makuha ang hardin ng gamot namin? Ano ba talaga ang balak nyo? MR Chen, sana po'y ulungan nyo ang pamilyang mo. May-ari ng mo. Ano pong nangyayari? Kung bago magdilim bukas, ang libingan ng aming mga ninuno ay hindi mailipat sa herb garden na yon. Wala pong matitira sa pamilyang mo na buhay. Niloloko ba kayo? Ha? Buhay na buhay pa naman kayo ngayon. Paano kayo mamamatay? MR Chen, sinisiguro ko po, wala po akong niloloko sa inyo. Ang lahat ng sinasabi ko sa inyo ay totoo. Ako, si Musing Hua, ay nanunumpa sa langit. Walang anumang kasinungalingan. Ang sunog sa aming kumpanya, ilang araw na ang nakalipas. Ang pinakamahusay na patunay. Halos masunog ako sa loob. Sio Fan, tulungan na kaya natin siya? Isang tao lang naman ang ililibing. Hindi naman kailangan ng malaking lugar. Sinabi sa akin noon ng Diyosa na huwag kong hahayaan na mapunta ang herb garden na iyon sa kamay ng mga masasamang tao. Ibig sabihin, pinaplano ba nila ang ideya ng tirahan ng sinaunang angkan ng medisina? Hindi natin pwedeng ibigay sa kanila ang hardin ng gamot. Miss Su, ang pamilyang mo namin, wala kaming galit sa iyo noon, at wala rin ngayon. Kung ayaw mo kaming tulungan, ayos lang. Ikaw ngayon. Dapat tanungin mo ang magaling mong anak kung ano ang mga ginawa niya. Rebelde. Gusto mo bang ipahamak ang pamilyang mo? Miss Su, kahit ano pa ang ginawa ni Xiang, handa akong magbayad ng danyos. Hindi ko kailangan ang bayad ninyo dahil tinulungan mo akong kumita. Sasabihin ko sa iyo ang isang mainit na balita. Ang pamilyang mo, ang dahilan kung bakit sila naging pinakamayaman sa bayan, ay dahil sa isang master noong 20 taon na ang nakakaraan, na nakahanap ng magandang libingan. Nag-alay sila ng mahigit 20 buhay, kaya sila nagkaroon ng tagumpay ngayon. Kahit hindi ko alam kung ano ang balak nila ngayon, ang kanilang intensyon, pero sigurado akong wala silang magandang balak. MR Chen, huwag kang maniwala sa mga pinagsasabi niya. Ako, nagsisinungaling, Musing Hua, tungkol sa bagay na ito. Sino sa bayan ang hindi nakakaalam? Kayo, mag-ama. Alam nyo sa sarili nyo kung gaano karaming buhay ang nawala dahil sa inyo. Ang galing. Napakagaling talaga. Boss mo, kanina lang umiiyak ka sa harapan ko. Pero sa likod pala, matagal mo nang naisip kung paano mo kami papatayin pagkatapos mong makuha ang hardin ng halamang gamot, di ba? Dahil nalaman nyo na, wala na akong dapat itago pa. Sasabihin ko sa'yo, Chen Fan, kung hindi mo ibibigay sa amin ang hardin ng halamang gamot, bago bukas ng umaga, maghanda ka ng mamatay. Boss mo, mukhang hindi ka pa rin sumusuko, Chen Fan, sasabihin ko sa'yo, kukunin ko ang hardin ng halamang gamot na to. Papatayin ko ang sinumang Diyos o badhana humadlang. Wala sa inyo. Ang makakatakas. Sio Fan, ibigay na lang kaya natin ang hardin halamang gamot sa pamilyang mo? Hipag, ang pamilyang mo, walang pakikipag-usap. Kahit ibigay pa natin ang hardin ng mga halamang gamot ngayon, hindi pa rin siguro sila titigil. Kung gayon, anong gagawin natin? O di kaya, hintayin na lang natin ang kamatayan dito? Sio Fan, umalis na tayo ngayon. Pumunta tayo sa ibang lugar at doon manirahan. Hindi ako naniniwala na kaya nilang takpan ang buong langit. Huwag kang mag-alala, Hipag. Nandito ako. Walang mangyayaring masama. Huwag kang magyabang. Alam kong may alam ka sa pakikipaglaban. Pero gaano karaming tauhan mayroon ang pamilyang mo? Ilan lang ang kaya mong labanan? Kung hindi, sumama na lang kayo sa akin sa bayan. Sasabihan ko ang aking tiyahin na kumuha ng ilang bodyguard para sa inyo. Marahil ang pamilyang mo ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Salamat po, Miss Su, sa kabutihan ninyo. Dito lang kami sa nayon. Hindi kami alis kahit saan. Basta maglakas loob silang dumating. Sisiguraduhin kung hindi na sila makakabalik. Teka, bigla ka na lang dumating dito. Anong ginagawa mo rito? Ano pa ba? Siyempre, kukunin ko ang mga halamang gamot mo. Ang busi mo naman,
Ang tagal mo nang hindi nagbibigay sa akin ng halamang gamo. Dati, may nagsabi pa nga, na sa akin lang ibebenta ang mga halamang gamo. Ano ngayon? Wala tayong magagawa diyan. Sino ba naman ang may kasalanan kung mas malaki ang bayad ng tiyahin mo? Ikaw. Sige na nga. Tinulungan mo rin naman ang tiyahin ko sa problema ng Chinese medicine shop. Ngayon, palalambasin ko na. Pero kailangan mong mangako na sa akin mo ibibigay ang lahat ng halamang gamot na may pinakamagandang epekto sa pagpapaganda at pagpapalaki ng dibdib. Pwede naman. Pero, para mas maging epektibo ang pagpapalaki ng dibdib, kailangan pa rin itong ipares sa aking natatanging masahe. Ikaw talaga, Chen Fan. Hindi lang ako ang gusto mong samantalahin. At ibang tao rin. Ako, Aray. tama na. Huwag mo na akong saktan. Boss Mu, kumusta na? Bukas, pwede na bang ilipat ang libingan? Master Son, hindi siya nakikinig sa anumang sinasabi ko. Ayaw talaga niyang isuko ang lupa na yon. Itay, bukas, magdadala ako ng mas marami pang tao doon. Hindi ko maniniwala na hindi natin siya maubos. Si Chen Fan ay hindi biro ang lakas. Kahit ang bulldozer ay hindi niya matatalo. Bukas, kahit gaano karami ang dalhin mong tao, ay wala pa rin silang laban sa kanya. Master Son, may paraan po ba kayo para tulungan ninyong wakasan siyang batang yan? May paraan naman. Meron. Ero. Master Son, sabihin niyo na po, huwag mag-atubili. Ang paggamit ng paraan na to ay magdudulot ng malaking pinsala sa akin. Ako po, alagang, Master Son, ito ang buong ipon ng pamilyang mo. Kung tutulungan niyo akong patayin ang jigong yan, at kapag yumaman ang pamilyang mo, ay gagantimbalaan ko kayo ng napakalaki. sige na nga, ako po, ay tutulong sa inyo sa sandaling ito. Ero. Beses sa sinasabi nyo, ang batang yan ay hindi mahina. Kaya, kailangan kong ihanda ang pormasyon ng maaga. Pagdating ng oras, ayo na ang bahala, na ilihis siya papasok sa pormasyon. Sa ganitong paan, siguradong walang palya. Master Son, huwag kang mag-alala. Basta maayos mong maihanda ang pormasyon. Ang natitira, ipagkatiwala mo na sa amin. Pa, ang bagay na ito, ipagkatiwala mo sa akin. Pupunta ako ngayon kasama ang mga tao para gapusin ang hipag niya. Hindi pwede. Kaninang umaga, nagbigay na tayo ng babala. Kung direka nating kukunin ang hipag niya, medyo delikado. Chen Fan, gumising ka na. Anong ginagawa mo? Sa gitna ng araw. Wala na akong oras para magpaliwanag sa'yo. Sumama ka na sa akin. Ang tiyahin ko, dinukot ng pamilyang mo. Hoy, saan kayo nagmamadali? Hipag, manatili ka lang sa bahay. Wala kang pupuntahan. Ha? Muziang, gago ka. Pakawalan mo ang tita ko. Anong nangyayari sa inyo? Tita, ikaw, hindi ka naman pala kinidnap. Sumimi. May ganyan ka bang trip? Mimi, anong nangyayari sa inyo? Tita, tumawag ang sekretarya mo at sinabing, kinidnap ka raw ni Muziang. Kaya ko tinawag si Chen Fan para iligtas ka. Ayos naman ako, ah. Saan mo naman nakuha ang chismis na yan? Naku, Bakit? hello? Chen Fan, nagulat ka ba sa boses ko? Di ba? Muziang, ano na naman ang pakana mo? Huwag kang masyadong galit naman. Baka matakot ako at bigla akong manginig at ang buhay ng hipag mo ay mawala na lang bigla. Muziang, subukan mong galawin ang hipag ko. Pipilitin kitang mabuhay na masihirap pa sa pagkamatay. Hardin ng mga halamang gamot, binibigyan kita ng kalahating oras. Kung hindi ka makarating sa loob nito, ihanda mo na ang pagkuha sa bangkay ng hipag mo. Halo? Chen Fan, napakadelikado kung mag-iisa kang pupunta dyan. Tumawag muna tayo sa pulis. Hindi na kailangan. Sa bagay na ito, kaya ko itong ayusin mag-isa. Master Son, sa nangyari ngayon, iwan ko sa iyo ang pag-aalaga dito. Ayos lang yan, kapag na-activate na ang 7 kills formation. Sa mundong ito, walang sinuman ang makakalabas ng buhay mula sa 7 kills formation na ito. Muziang, ikaw na mababa at walang hiyang taong iyo. Bitawan mo ako agad. Sarado mo yung bibig mo. Oy, baba, tagal mo nang nag-isa. Siguro ay laging nag-isa ka at naiinip. Sandali lang, pagkatapos nating patayin si Chen Fan, alagaan kita ng mabuti. Hahaha. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang hamakan mo ako. Gusto mong mamatay, wala kang kakayahan para diyan. Hahaha. Bitawan mo ako. Manahimik ka, huwag kang manggulo, habang nagitimpla kami ng saa ni Master Son. Halika ito. Muziang, tigilan mo yan. Ayos. Chen Fan. Akala ko, natakot kang mamatay kaya hindi ka na darating. Muziang, pakawalan mo ang hipag ko. Kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Pakawalan mo siya. Pwede naman. Bigyan mo ako ng kalahating oras. Hayaan mo munang ang hipag mo, ang magkasaya sa akin. Ikaw, kaya mo ba? Kaya mo ba talaga? Chen Fan, manahimik ka. Huwag kang magmadali. Nasa labas pa siya ng formation. Kapag nakapasok na siya sa formation, maraming paraan para patayin siya. Chen Fan, akala ko ba magaling ka? Makatapang ka bang lumapit para iligtas siya? Sia Fan, umalis ka na. May inilagay silang formation dito. Iwan mo na ako.
Bilis, takas ka na. Tumahimik ka, babay. Chen Fan, pakinggan mo. Kung tuluyan mo akong pipilitin, magkapauso ako ng mga pulubi sa hipag mo para tikman nila ang lasa ng balong babaeng ito. Sira ka talaga. Bitawan mo ako. Kung magdadaldadal ka pa, patayin kita ngayon na. Chen Fan, akala ko ba gusto mong iligtas ang hipag mo? Matatapang ka bang lumapi? Baka naman, duwag ka na. O kaya naman, ang babaeng ito, Ang babaeng ito. basura na sa paningin mo, di ba? Walang kwenta na sa mata mo, di ba? Sino ang nagsabi na duwag ako? Mu Ziang. Subukan mo yan. Subukan mo ang pinakamagaling mo, Mu Xinghua. Paulit-ulit niyo akong ginugulo. Paulit-ulit niyo akong hinahamon. Paulit-ulit niyo akong inusisa. Ngayon, oras na para tapusin na ang lahat. Zio Fan, Ikaw, hindi mo sila kakayanin, no. Huwag mo akong alalahanin. Bilis, tumakbo ka na. Kahit pa ako'y mamatay, hindi ka rin nila palalagpasin. manahimik ka nga. Sumigaw ka pa. Sigaw pa. Chen Fan, hindi ba't napakagaling mo? Hindi ba't gusto mong makipag-ayos sa akin? Halika. Nandito lang ako, oh. Ziang, ama na. Wala siyang lakas ng loob. Patayin muna ang babaeng ito. Gawin na natin ang dapat nating gawin. Ang aking pormasyon, Walang makakabasa. walang makakabasag. Ngayon, kailangan siyang mamatay. Hahaha. Muziang, tigilan mo yan. Mu Ziang, tigilan mo yan. Master Son, Bilisan mo, ilabas mo na ang formation. Kinglong, Daihu, sa magkabilang panig, kumilos. Itago ang talim, tipunin ang ki, kunin ang tubig. Mga multo at demonyo, 7 kills formation. Ang langit at lupa, sa wakas ay magpapakita ng bisa. hindi ka talaga makapantayan, Master Son. Ang formation na yan, alagang hindi makapantayan ang reputasyon. Chen Fan, patay ka na. Hahaha. Ang sinumang pumasok sa 7 kills formation, imposibleng makalabas ng buhay. Sa loob ng 3 minuto, siya ay tiyak na magiging abo. Hahaha. Huwag ka nang magpumiglas pa. Siya, patay na. Bata, huwag ka nang maghanap. Zero, Ang formation na ito, pinaghirapan kong ihanda. Sa mundong ito, walang sinuman ang makakabasag ng aking formation. Hindi yan sigurado. Emil, sa tingin ko siya, tinanggap na ang kapalaran. Handa nang mamatay. Naglakas loob kang kalabanin ang pamilyang mo. Ito, ang magiging kapalaran mo. Ito. Ito ay, Master Son, anong problema? Siya. Siya ang tagapagmana ng sinaunang angkan ng medisina. Kami talagang patay na. Master Son, anong tagapagmana ng sinaunang angkan? Bakit ka takot na takot sa kanya? Nabaliw na talaga ako. Naglakas loob akong kalabanin ang tagapagmana ng sinaunang angkan ng medisina. Hindi ko talaga alam ang kinakalaban ko. Master Son, Ikaw. Tapos ka na. Hindi ba't magaling ka? Ibigay mo sa akin. Gusto ko siyang mamatay. Ginu, sila ang nag-udyok sa akin. Humingi ng awa sa inyo. Bigyan mo na ng pagkakataon ang maliit. Nakagalit ka sa tirahan ng sinaunang Diyos ng gamot. Il Zero Dvles Zero El nilabag mo ang tahanan ng sinaunang Diyos ng gamot. Nakasakit ang iyong buhay o kamatayan. Hindi na ako ang magpapasya niyan. Mu Ziang. Mu Xinghua. Ngayon, oras na para pagbayaran ninyo ang lahat ng ginawa ninyo sa akin. Chen Fan, anong pinagmamalaki mo diyan? Ako ang kinakamayaman sa probinsya. Gusto mo bang mamatay? Kung sino ang mabubuhay at mamamatay, hindi pa sigurado. Kayo ay sangkot sa pagpatay. Illegal na kita at iba pang kaso. Sumama kayo sa amin para sa investigasyon. Chen Fan, Zuruotsu, TRY your best. maghintay lang kayong dalawa. Hindi ko kayo palalampasin. Ang natitirang buhay mo, sa kulungan mo na lang gugugulin. Hipag. Zio Fan, akalan hipag mo. Hindi na kita makikita. Hipag, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Poprotektahan kita ng maayos. Hipag. Tayo. Buwisit ka, Zio Fan. Hipag pa rin ang tawag mo sa akin, ha? 2.